Sa bawat umaga, milyon-milyong Pilipinong senior ang nagsisimula ng araw sa isang simpleng almusal. Madalas, sentro ng hapag ang itlog, nilaga, pritong itlog, scrambled o tortang may gulay. Hindi may kakaila na ang itlog ay isa sa pinakaabot-kaya, pinakakumpleto at pinakapamilyar na pagkain sa ating kultura. Bilang isang doktor na matagal nang humahawak ng mga pasyenteng edad 60 pataas, malinaw sa akin kung gaano kahalaga ang tamang almusal sa pagpapanatili ng lakas, linaw ng isip at pang-araw-araw na sigla ng katawan. Ngunit ang hindi alam ng marami, may mga pagkain na kapag isinabay sa itlog, lalo na sa almusal, ay maaring magdulot ng tahimik ngunit seryosong pinsala sa katawan ng isang senior. Ang itlog mismo ay hindi kaaway, sa katunayan ito ay may mataas na kalidad ng protina, bitamina B12 para sa nerbiyos, choline para sa utak at lutein para sa mata. Subalit sa pagtanda ng katawan, nagbabago ang paraan ng ating pagproseso ng taba, kolesterol, asin at asukal. Ang mga organo tulad ng atay, bato at puso ay hindi na kasing bilis magtrabaho tulad ng dati. Kaya ang kombinasyon ng itlog sa maling pagkain ay maaring maging mitsa ng pagtaas ng kolesterol, alta presyon, pamamanas, pananakit ng kasukasuan at maging paglala ng diabetes o sakit sa puso, mga kondisyon na karaniwan sa mga seniors. Maraming pasyente ang nagsasabi sa akin, "Dok, itlog lang naman po yan, araw-araw ko nang kinakain mula bata pa ako." At dito nagkakaroon ng maling akala. Ang tanong ay hindi kung itlog lang ba ang kinakain, kundi ano ang isinasabay sa itlog at ilang taon na ang katawan na tumatanggap nito. Ang kombinasyong kayang tiisin ng batang katawan ay maaring maging mapanganib na sa tumatandang sistema ng katawan. Kaya sa vlog na ito, pag-uusapan natin ang 5 pagkain na delikadong isabay sa itlog tuwing almusal kung ikaw ay senior na. Hindi ito pananakot, kundi isang babala na may kasamang solusyon. Layunin nating protektahan ang inyong puso, bato at utak habang patuloy pa ring nasisiyahan sa pagkain. Pero bago tayo magsimula, maaari ka bang mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. Maaari rin bang malaman kung saan lugar ka nanonood para malaman ko kung hanggang saan umaabot ang mga videos ko. Unang-una sa listahan ng processed meat tulad ng longganisa, bacon, ham, hotdog at tocino. Ito ang isa sa pinakakaraniwang kapartner ng itlog sa almusal ng maraming Pilipino. Isang pritong itlog na may longganisa, sinangag at kape, tila perpekto sa panlasa ngunit mapanganib sa kalusugan ng senior. Ang processed meat ay mataas sa sodium, saturated fat at chemical tulad ng nitrites at preservatives. Kapag isinabay ito sa itlog, tumataas ang kabuuang intake ng kolesterol at taba sa isang kainan pa lamang. Sa mga seniors, ang sobrang sodium ay nagdudulot ng pagtaas ng blood pressure, pamamanas ng paa at dagdag na trabaho para sa bato. Ang kombinasyon ng itlog at processed meat ay nagpapataas din ng LDL o bad cholesterol na direktang konektado sa pagbabara ng ugat. Marami akong pasyenteng may history ng stroke o atake sa puso na nagsimula sa simpleng araw-araw na almusal na ganito. Hindi agad mararamdaman ang epekto, ngunit sa loob ng ilang taon, unti-unting nasisira ang daluyan ng dugo. Kung senior ka at mahilig sa itlog, mas ligtas itong ipares sa sariwang isda, nilagang gulay o kaunting abokado. Iwasan ang processed meat lalo na kung ikaw ay may alta presyon, sakit sa puso o problema sa bato. Tandaan, ang almusal ay hindi dapat maging dahilan ng pagod ng iyong mga ugat. Ikalawa sa listahan ay puting tinapay at matatamis na refined carbohydrates tulad ng pandesal na gawa sa refined flour, white bread at matatamis na pastry. Maraming senior ang kumakain ng itlog na may tinapay dahil ito ay magaan sa tiyan at madaling nguyain. Ngunit ang kombinasyon ng itlog at refined carbs ay nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar lalo na sa mga may pre-diabetes o diabetes. Kapag ang itlog na may taba at protina ay isinabay sa puting tinapay na mabilis maging asukal sa dugo, nagkakaroon ng insulin spike. Sa mga senior, ang insulin sensitivity ay bumababa na, kaya mas mahirap pababain ang blood sugar pagkatapos kumain.
Ang resulta ay pagod, antok, pagkahilo at sa pangmatagalan, mas mabilis na pagkasira ng mga ugat at nerbiyos. Bilang doktor, madalas kong ipayo na kung kakain ng itlog, mas mainam na iparesito sa whole grains tulad ng oatmeal, kamote o whole wheat bread na may mataas na fiber. Ang fiber ay nagpapabagal ng pagsipsip ng asukal at tumutulong sa maayos na digestion. Ang maling kombinasyon ng pagkain ay hindi lang tungkol sa dami kundi sa epekto nito sa loob ng katawan. Ikatlong delikadong isabay sa itlog ay maalat na pagkain tulad ng tuyo, daing, bagoong at maalat na keso. Sa kulturang Pilipino, ang itlog at tuyo ay simbolo ng simpleng almusal. Ngunit para sa senior, ang kombinasyong ito ay maaring maging panganib sa bato at puso. Ang itlog ay may natural na sodium at kapag sinabayan pa ng maalat na ulam, mabilis na lumalagpas sa recommended sodium intake para sa isang araw. Ang sobrang asin ay nagpapahigpit ng ugat, nagpapataas ng blood pressure at nagpapabigat sa trabaho ng bato. Maraming senior ang may tahimik na chronic kidney disease na hindi pa nila alam. Sa ganitong kondisyon, ang madalas na pagkain ng maalat na almusal na may itlog ay maaring magpabilis ng pagkasira ng kidney function. Mas ligtas na ipares ang itlog sa sariwang gulay tulad ng kamates, pipino, talbos ng kamote o sayote. Ang potassium at antioxidants mula sa gulay ay tumutulong magbalanse ng sodium sa katawan at nagbibigay proteksyon sa puso at bato. Ikaapat sa listahan ay matatamis na inumin tulad ng 3-in-1 coffee, tsokolate, sweetened juice at gatas na may asukal. Maraming senior ang kumakain ng itlog habang umiinom ng matatamis na inumin, hindi namamalayan na ang kombinasyong ito ay nagdudulot ng metabolic stress. Ang itlog ay may taba at kapag sinabayan ng mataas na asukal, mas mabilis itong nagiging sanhi ng insulin resistance. Ang 3-in-1 coffee, halimbawa, ay may asukal at creamer na mataas sa trans fat. Kapag isinabay ito sa itlog, tumataas ang inflammatory response ng katawan. Sa mga senior, ang chronic inflammation ay konektado sa arthritis, sakit sa puso at cognitive decline. Hindi ito agad nararamdaman, ngunit unti-unti nitong pinapabilis ang pagtanda ng mga cells. Mas mainam na uminom ng plain black coffee sa labat na walang asukal o maligamgam na tubig kapag kumakain ng itlog. Ang tamang inumin ay kasing halaga ng tamang ulam. Ikalima at huli ay pritong pagkain sa mantikang paulit-ulit ginamit. Maraming itlog ang niluluto sa mantikang ginamit na sa pagprito ng isda, karne o processed food. Ang mantikang paulit-ulit pinainit ay naglalaman ng free radicals at oxidized fats na mapanganib sa atay at puso. Kapag ang itlog ay niluto sa ganitong mantika, nawawala ang benepisyo nito at nagiging sasakyan pa ng lason sa katawan. Sa mga senior, ang atay ay mas mabagal mag-detoxify. Ang madalas na pagkain ng oxidized fats ay maaring magdulot ng fatty liver, mataas na kolesterol at panghihina ng immune system. Bilang doktor, marin kong inirerekomenda ang pagluluto ng itlog sa kaunting fresh oil, olive oil, o mas mainam pa, pakuluan o steam ang itlog. Sa kabuuan, ang itlog ay hindi kaaway ng senior. Ngunit ang maling kapartner nito sa almusal ay maaaring maging tahimik na dahilan ng sakit. Ang edad ay hindi hadlang sa masarap na pagkain, ngunit ito ay paalala na kailangan na nating maging mas maingat at mas matalino sa pagpili. Kung ikaw ay senior o may magulang na edad 60 pataas, tanda nito, ang bawat almusal ay pagkakataon para gumaling o unti-unting magkasakit. Ang tamang kombinasyon ng pagkain ay hindi komplikado. Ito ay simpleng kaalaman na kapag naunawaan ay maaring magpahaba ng buhay at magbigay ng mas malinaw na isip at mas malakas na katawan. Bilang isang doktor, ang aking layunin ay hindi alisin ang inyong paboritong pagkain, kundi gabayan kayo sa mas ligtas at mas angkop na paraan ng pagkain. Ang itlog ay maaari pa ring maging bahagi ng inyong almusal basta tama ang kapartner nito.